Okay. Sige, we will start our press conference. Maraming salamat sa The Royal Manday Hotel. Mag-ano lang to si Sir Fermin, maghabol lang siya po. Dapat siya yung Zoom meeting. Pero, on the way na yata. Okay, so kindly settle yourselves. Mike, hello, good morning. Yes, so magkaandang araw po sa ating lahat. Good morning. It's a cold day para cold pa ba? Murag init-init na. Rainy day na lang ta. Blooming, ayan po, and cloudy. And init. So, thank you, the Royal Mandaya Hotel. Medyo, lagi ito ang palibot karong panahon. Okay, sige. So, andito po, murag ladies na tanan. Yay! Murag si Sir Fermin, nagid karon ang maano. Yes. Sige po, maayong buntag. Good morning, Ma'am JC Dohay Lungsod. Good morning, Ma'am. Good morning sa tanan. Happy New Year. And we're excited to share ang ang mga announcements for this morning. And hopefully dagan ang malipay ani. And thank you in advance sa members sa AFP Press Corps for sa inyong support later on in disseminating this information. Maraming salamat, ma'am. And of course, andito na po ang ating Davao City Police Office spokesperson, Captain Hazel Tuazon Caballero or Caballero Tuazon, Oo. So, dapat Caballero, naginudan naman po. Bahala ng isa ni apelido. Sige, ma'am. Go ahead, ma'am. Good morning. Yes, ma'am. Good morning, ma'am Ro. To sa tanan nga naadiri karon kay ma'am Evangelista and ma'am JC, ma'am. Good morning, no. And later, ma'am, istorya tayo with regards to the peace and order security sa ato ang siyudad sa Davao. Okay, thank you so much, ma'am. And after a year po na nakabakasyon, yes, so kasi 2025 na po tayo, nakabalik na rin finally sa atong press conference. Ma'am Major Evangelista, hi ma'am. Hi ma'am, ay buntag sa natong tanan. And again, Happy New Year. Ma'am, gabi sa sige katuig ma'am, no kay 2025 naman dayron. So, yes ma'am, salamat kay nakaabot na ka rin sa atong activity o gunya, maghatag po big update no kabahin sa area sa atong Eastern Mindanao. Yes, thank you so much, ma'am. And would also like to welcome our spokesperson ng Davao Light and Power Company na another good news para ihatag po sa ato karon buntag. Yes, so a line increase. Uy, December, na-notice niyo inyong bill sa December? Kunting gamaya. Uy, gamay lagi kaya kung ano, sir. 1,200 ang decrease ako ang bill. Na, pati sa ako ang ma'am, sa ako ang tubig. 200 pesos ang decrease po. Ato siguro yung pension, kaya bakit na mali? 200 ako ang Mars. Yes, so I don't know sa upan kung experience ba ninyo. Natingala bitaw kung anong baba kaayo akong bill. Pero anyway, sige lang. Pasalamat ka kay Lord kay December. Gitatag kinaskuhan sa DSWD o Davao Light kay Imbo ang ato ang kuan. Si Sir Fermin Dillonso, paayong buntag. Good morning, sir. May buntag ma'am. Ako lagi nag-sarang laki dili karon no. Sige daw-daw no karon bakol banta. But anyway, may buntag sa tanan and siguro allow me to give you Happy New Year sa tanan kay murag first ako karon sa tuiga to guest din sa tuang for anyway salamat sa pag-imbita karong adlaw. Okay, thank you so much, sir. Sabay unahon nato pero dinhi sa ato ang security ma'am ug si ato ang Eastern Mindanao Command ma'am Falson. Yes, ma'am. Yes, sa mga tawang Davao City, ma'am, really peaceful na atay mga activities, especially karon no sa 57th anniversary sa Holy Infant Jesus Shrine Hill. So naatay 135 personnel from Davao City Police Office nga nagahatag og seguridad na sila sa area at around 1 AM kaganinang kadlawon, ma'am, no, to check sa mga area sa pagadaosan sa mga activity para safe good no ang mga tao nga mo adto karon sa Shrine Hills. And hopefully mahuman gihapon kini nga activity nga successful walay mga untoward incidents reported. And then with the ma'am, trending sa social media sa katong message with regards to the pagkandak sa checkpoints nga naigibutang allegedly, ma'am, no, nga illegal drugs. Ato to ipaklaro, ma'am,
nga gadto nga message start siya 2018. So gipun-an lang siya sa karon nga message ma'am nga gipang forward sa mga tao. And then sa lugar nga ihang giingon wala man tay Stargate diri sa Davao City ma'am. Asa man to niya kanang kung maghimo ka ng propaganda ma'am klarohon na lang kanang kuno ma'am no kanang tinuod ba kanang murag tinuod. So wala tay Stargate diri sa Davao City. And ipahibalo na atong Davao City Police Office kung magkanagtaog ka ng checkpoint wala ta nagapa-open o mga trunks ma'am, mga trunks sa sakyanan no, and then only plain view. So wala ta nagapa-panaog sa mga tao nga nasa sulod sa sakyanan para atong kapkapan. So only plain view, pasabot anang plain view kanang sa makita lang sa ato ang mga mata during checkpoints. And then during the ma'am, checkpoints na atay integrated command center sa Davao City Police Office headquarters. So makita ang tanan nga mga police station nga nagakandak og mga checkpoints. So makita dito ma'am sa ato ang monitoring kung nabay violations during checkpoints ang ato ang mga tropa. Kung naamay mga irregularities, atong giawhag no ang mga community kung naamay mga irregularities nga gibuhat ang ato ang mga PNP. So ang Davao City Police Office ma'am is open no sa tanan kung naamay mga reklamo. O ang ato ang acting City Director ma'am Police Colonel Hansel M. Marantan dili gyud siya mo tolerate kung naamay mga irregularities ang gibuhat ato ang mga PNP personnel. Okay, thank you ma'am. Naapay moingon pa nga kanang since baguhan ang ato mga police din is Davao ana gani ma'am. Okay. Oh, gani yes. Pero what about ang AOR sa ato ang Eastern Mindanao ma'am? Ma'am, kumusta ang ato ang mga NPA ma'am? Naapa ba sila? O wala na may medyo update sa atong AOR sa Isminco ma'am? Yes, Ma'am Ruth, no, and sa other media na nakakaroon. Again, may buntagan natong tanan. With regards, ma'am, sa area or sa joint operational area sa Eastern Mindanao Command, maghatag na ko ma'am sa atong update as of today, no. Starting January 1 this year, nanatay mga accomplished, ma'am, as to surrender and firearms recovered. Starting January until now, we have a total of 32 individuals who withdraw their support sa atong NPAs, and also we have 19 firearms surrendered and recovered. Padayon ma'am no, labi na ang atong joint sa atong Task Force Diamond at padayon ang ilang mga operations and activities. Labi na sila ang atong focused areas karon sa area sa atong Eastern Mindanao Command. And sa area naman sa 10th Infantry Division, again, yung mga sustainment activities nila, padayon nga po nilang gapahigayon. O amo pong hatagan karon emphasis ng atong commitment sa area sa joint operational area sa Eastern Mindanao Command, kaning atong pag-convene ma'am sa regional, provincial, and municipal or city joint security control center sa atong election, no. Kabahin kita niini, and we are also renewing our support labi na gid ma'am no kay General Bergante, no, na he is very committed and he's also giving orders to all our units, no, to give all our support sa COMELEC and sa atong PNP sa papahigayon ning atong election to become safe, and para pod no mapahigayon ang kahapsay kalinaw kung asa man ang area kini pagabuhaton. Okay, thank you so much, ma'am. And din sa ato ang water district. Ma'am, daghan kay tag good news para sa ato ang mga konsumante. Please, atong isa-isa kong ma'am, and then we will shoot questions para sa DCWD, ma'am. Yes, update on our water service diri sa syudad. We still maintain no na sa Davao City na-achieve na nato itong ginatawag na climate resilient water service in terms of available water supply. As of this time, no, we have around 715,000 cubic meters per day na pwede nato ma-provide na water supply, and we're only utilizing around 50% of that to meet satisfactorily no ang water demand sa ato ang service coverage area. So with that figure, makaingon ta nga abunda ang ato ang surplus that increases the confidence level no na maka-provide gyud si water district sa ato ang present and future water needs, thus supporting ang direction sa Davao City to becoming a world-class metropolitan. Because if you have
sustainable water supply. This is very attractive sa ato ang mga investors and more development there is sa city. And as a rejoinder to that, we would also like to announce, considering that we have this a lot of potential market to cover with our available supply, gi-renew sa ato ang board of directors ang ato ang offer na 500 installment option para sa katong mga mag-apply og new service connection. Ang kanimanggong ato ang installment option dako kaayo siya og nabuhat to increase pajud further ang absorption nato of additional connection labaw na sa mga residential connection. And in fact, ang atong target na 15,000 last year, which was supposed to be double sa ato ang usual na target of new service connections prior to the bulk water distribution, na-hit nato by August pa lang. So we would want that more customers pa or more Davaoeños pa ang maka-enjoy sa kaning ato ang water service na barato o limpyo. Mao nang gipadayon nato ang kaning ato ang installment option. So ang tagal ani would be until December 31, 2025. So mas daghan pa gyud ang ato ang gina-project na makater na mga customers karong tuiga. So we're inviting everyone katong wala nakahabol last year kay mamalhin sa ilang mga bag-ong balay or naay mga bag-ong properties that they already want to use. Avail of this promo. So this is for those applications na ma-classify nato as residential. You only have to pay upfront 500 pesos, matauran na ka. And the remaining amount na 5,500 pesos, you will just have to pay that at 500 pesos per month for 11 months na walay interest. So barato kayo siya, affordable, and impute lang siya sa inyong water bill. Okay, thank you so much, ma'am. Daghan tayong mga questions, ana. Gabi ka, good news. Okay, so, sige. Pero dili sa Davao Light and Power Company, kanos amo mag-offer? Same offer, sir. Similar offer sa water district. Okay, pero by the way, una na to, sir. Kaya basic na alay plano ang Davao Light, di ba, ma'am? Sige na po dahil na. But anyways, what's the good news ng Davao Light para sa iyang consumer, sir? Sige ma'am, warag electricity ko anta karon, warag ang ato ang ma-highlight karon, both power and electricity. Oo. So sila nag-ubos, na sila mga announcement, na sila mga offer sa ato mga customers. Kami balita namo ito something to do with our rates. So naging bulan na atong rate na atas sa 9.20 centavos, pero karong bulan na January 2025. Katong bulan na nag-mention ako 2024 to December 2024. Karong January 2025, we have to inform you ning reduced by 0.21 centavos per kilowatt hour. So pasabot agikan sa 9.20 nahimo na lang tang 8 pesos 0.98 centavos ang ato ang rate per kilowatt hour. May tungod kini sa barato ang kanang mga supply nato na nakuha, especially din sa WESM or wholesale electricity spot market. So ako lang po klarohon na tinuod man nag-mention ganina si Ma'am Ruth na uling ubos to iyahang siguro iyahang bill sa kuryente ton December, but duha mo gud ka factor atong i-consider sa rate. Again, the consumption and the rate per kilowatt hour. Ang consumption is beyond our control. Ang naga-control it's the customer. Sila ang nasayod kung pila ilahang number of hours paggamit silang aircon, electric fan, ug ubang pang mga appliances. Now, on our part, nagapadayon di sa mong commitment, mula sa karon, usa sa mga supply na pagikuhaan yun na barato, isang WESM, kay mo may available na barato, no? Muna siyang naka-reason, nakapaubos sa ato ang rate. That's our commitment na mangita gibig supply sa kuryente na barato para dili po na impact sa mga bulsa sa tong customer. Same with the one we mentioned ni Ma'am Duhay Lungsod na when we have mga rates manggod sa mga utilities ubos, it will really attract investors. Mo po na siya among ginapangining kamuta, no, na maubos ang ato ang rate because that's one way to attract investors. Attracting investors would mean more kanang trabaho also diri sa ato ang lugar. Kaya na may mag-invest na mga ipantukod ng mga kumpanya, ang mga pabrika, and definitely they would require mag-good manpower. So kung manpower, definitely Davao, ginang unahon na mga taga Davao. So
it will again help ang ato po mga tigsuuna na walay trabaho na makakuha og kanang nindot na trabaho. And again, no, that's the reason why we are pushing it or we are doing all our best na mabababa atong rate. But ang rate sa kuryente medyo nagi volatility ha kay sama siguro nako naamugod tay ka ng presyo sa merkado na gina-consider. So nagasaka naog yun na siya. It depends on the kanang tawag na to the price of fuel sa world market, unsa pa the presyo na or sa demand sa ato ang merkado sa enerhiya. So definitely kung the low supply and demand, pag musaka ang demand, musaka pud ang presyo sa kuryente. Same pud sa price of fuel sa world market. Again, this is dictated by the price of fuel by the world market. So dili ta makadiktaan ni, dili ta makabuotan niya. So muna siyang on our part mangita lang gid mi og kanang mga sources na makuha nato na barato. Yes. 0.21. So that may It's kung 200 kilowatt hour ang imong consumption, which is an average sa usaha kanang pamilya, no, sa household, naa sa mga 43 centavos siguro ang ato ang not 43 centavos but 43 pesos siguro ang ato ang kanang difference sa ato ang bill kumpara ni aging bulan. okay. So 0.21 centavos sama Naa tay mga reduction ng 43 centavos kung 200 kilowatt hour. 43 pesos sa 200 kilowatt hour na konsumo. So 8.91 tama 98. Yes, sir. 8.98 per kilowatt hour na ta. From 9 0.20. 4 to 0.28. Okay, good news. Sige, isa-isa ho na to ang mga pangutana. Yes, daghan pa punta kay mga pangutana. Okay, una-una na to sa si Armando and then si Mike. Okay, unahon ako si Major Evangelista. Ma'am, unsa ang mga kuan na to, no? Support nato sa RJSCC, especially karon nga nagsugod na ang election period. Talking about support, sir, no? Then again, through request sa atong PNP and COMELEC, sir, we are in support through sa conduct sa mga checkpoint operations, sa even sa paggandak og mga security patrols, labi na sa mga far-flung barangays nato. Mo nang kabahin nga ginabuhat sa atong mga kasundaluhan. So nagakandak og kuan, ma'am, no? Support lang ta, sir, sa support PNP. lang. So PNP gihapon ang Yes, exactly. kuan, ang frontliners. Yes, Kuan. Anyways, ma'am, karon, ma'am, no, ningon naman daan ng AFP na murag wala nay kuan, no, wala nay key na makapang kuan ang New People's Army karon dili pa sa Eastern Mindanao, ma'am. Ana pa batay na kuan ba ni applicable ba ni? Yes, sir. Usa na sa gihugtan nato no nga ang seguridad gyud is mapatuman nato labi na sa paghandag ng election. That is why yung atong kasundaluhan again, no, padayon gyud na ang ilang pagabuhat og security patrols, mga different activities labi na sa mga again sa lagyo nga barangay. So padayon tong mga community support operations na ginabuhat sa atong mga kasundaluhan. So right now, ma'am, kumusta ang kuan sa itong mga communist NPA diri sa Eastern Mindanao na? Sir, still again diri sa Davao Region, no, insurgency free gihapon ta. Naalan ta karon dinhi ga focus sa atong area of operation sa area sa atong northeastern Mindanao, northern area sa 4th Infantry Division. So diri sa Davao Region, sir, insurgency free gihapon ta. But how about sa other kuan, ma'am, like North Cotabato? Ang area nato, sir, is diri sa may Agusan, Surigao. So naay tay mga pipila din ha. Muna atong mga gipadayon ron, no, natay mga activities na ginabuhat to confront these remaining NPA groups nato through the 14th Infantry Division. Okay, thank you po, ma'am. Kay Ma'am Hazel. Ma'am, right now, ma'am, no, na-issue naman yun kanang checkpoint yun, ma'am, no. Karon, ma'am, unsa bagid ang kanon, no, for the record lang, unsa bagid ang angay buhaton sa ato ang mga kuan, no, motorista nga moagi sa COMELEC checkpoint. No, for them na maiwasan nila tong storya nga tanom-tanom kuno. Yes, ato lang balikon ako, sir, no, katong istorya nga tanong-tanong ka ng illegal drugs, sir, no. So far sa ato ang Davao City Police Office wala man tay mga reklamo nga na-receive sir, for 19 police stations. And ato to iklaro nga propaganda lang, sir, na si pagpangdaot sa ato ang Davao City Police Office PNP personnel. And ang ato ang Davao City Police Office nakita man nato, sir, mga accomplishment dili lang sa during checkpoint, sir, na patay mga bypass operation. So ato rin klaro, sir, nga during checkpoint ato ipaklaro nga
dili ta magpa-open og trunk. And then kung padulong na ta sa checkpoint, ato lang i-lower ang kanang mga lights nato sir, kay sakit na sa mata sa ato mga security personnel, especially sa mga matag kadlawon sir no nga tag-upat sa ato ang ikandak nga checkpoint. So respeto lang sa mga security personnel nga magkandak og anang COMELEC checkpoint sir no, pa-lower ang suga, and then sa pagpatanaw sa ato mga personnel, kailangan plain view lang, dili kailangan mag-open og trunk. And sa mga motorcycle, dapat kung i-open ang katong ilang mga sa tawagan ng sa U-box, dapat tanawon lang, dili kailangan ikanang ikot-ikoti ang punsay sulod ato. And then dili kailangan ipanawag ang mga tao nga naa sa sulod sa sakyanan sir kung naa sa four-wheel vehicle. And then natay akong ipaklaro sa ibalik nato nga during sa pagkakandak og kanang checkpoint sa ato ang mga PNP personnel, naatay integrated center din sa Davao City Police Office Headquarters nga makita kung unsay mga activity during COMELEC checkpoint nga gikandak sa ato ang tropa. So ang kanang mga giingon nga naay mga illegal nga gibuhat ato ang mga PNP personnel, kung naaman no atong giawhag magpablatay sila sa ato ang police station. Kaysa ako ang giingon ang ato ang Acting City Director Police Colonel Hansel Marantan is dili gyud siya magtolerate sa mga inana nga mga PNP personnel, and dili po siya gusto nga bastuson pod ang ato ang mga naka-uniform mga PNP personnel, dili lang sa mga police, apil na diha ang mga traffic personnel and other security forces yung makita nato sa atong area of responsibility. Last lang ma'am, it's because naman ito yung good na tawagan ni. Based sa katong message na gipara daw siya o police before pa nag-approach siya dito sa, pwede din na ma'am na parahon sa police para i-inform siya nga na checkpoint sa unahan? So far sir, wala man nato na ginabuhat sir. No? Makita man siguro po ninyo nga during checkpoint, wala po na ginabuhat sa ato ang mga personnel. Kamo siguro mismo maka-witness man po siguro mo kung unsay mga actions nga ginabuhat sa ato ang personnel sir no, kung mag-atita sa mga checkpoint no. Makita dapat ang kanang checkpoint sir, dapat makita gyud na before pa mag-reach ang mga tao nga ikandak nila og kanang checkpoint sir. So ang mga PNP personnel nakabalo na gina sila unsay mga protocol dapat, unsay mga ginadili during checkpoint. Kaya sa akong giingon sir, makita na sa ato ang Davao City Police Office Headquarters, and so with the sir, Police Regional Office 11. So dili lang Davao City Police Office Headquarters ang naga-monitor sa mga activities during checkpoint, apil na ang Police Regional Office 11 sir. So wala gitong practice na ma'am para makabalo lang gid ang mga tao kay ingon ka recycled na to, I think 2017, It was sir, 2018. 2018 pa tong message, tapos pagman gi-recycle Gi-recycle na po. Dili ba na pagkuan mga purag gusto nila kaning buwagon tong kaning random checkpoint sa ginabuhat sa itong mga police stations? Yes sir, siguro sir no, sa mga saga-post sir no, so nagiro siya negative nga sa ato ang PNP personnel. Pero sa ako ang giingon sa Davao City Police Office is kanunay ta nagasunod kung unsay mga protocols o unsay mga don'ts during checkpoint. So ang ato ang PNP personnel sir is taga na gyud mi nagatanaw kay kung naay mga irregularities diha sir, pwede mi file og kaso po. So ato ipaklaro nga ato ang Davao City Police Office personnel naga-follow gyud kanunay sa ato ang protocol during checkpoint, and so with the sir instruction sa ato ang Acting City Director Police Colonel Hansel Marantan, isundon gyud kung unsay mga proper buhaton during checkpoints. Dili kailangan maging violator sa ato mga PNP sir no, makita man nato good sir sa during checkpoints sa kung giingon makita ang tanang activity during sa checkpoint nga ginabuhat sa ato BCP personnel. Na-trace na ba nato ma'am kung asa ni gikan o kakinsa gikan ning message ma'am para file ni kaso pod no, para motagam pod? Yes sir, instruction sa ato ang Acting City Director sir to conduct an investigation with regards to the message nga na po sa social media. Ato nang sa nagkandak ta investigation through sa atong intel and with the help also sa atong anti-cybercrime unit. If ma-identify ni siya ma'am, unsay file ni siya kaso? Yes sir, file na og kaso sir no, and sa akong pagkabalo nabutan na file na before sir nga ato na trace kung asa to gikan nga message. Okay, thank you ma'am. Nasa lang tayo kay Ma'am JC. Ma'am, una sa tanan ma'am, katong gingon nimo nga para sa tong new connection na siya staggered payment, nabay mga subdivisions nga naghatag og nag-intent nga gusto na po nila mo baldin sa DCWD.
we're talking about nanang sila existing water service provider, no? As a whole, especially when we opened our to more areas after the distribution of the bulk water, nisaka po yun, no, ang number of subdivisions na ato ang pwede makater. And although there were subdivisions that we targeted that most probably would connect with DCWD, only a certain percentage ang man pod ang nag-express of intent. And in our current operation, Manggod, we have to evaluate pa if the subdivision is ready, their readiness level to be absorbed by DCWD. Pag mo express mong gudog intent ang subdivision, we have to evaluate pa ang ilahang existing water distribution system if it is in accordance with our standard. Kaya i-turn over manggod na nila sa AMUA through a deed of usufruct. So kung dili siya makapasa, then we would advise them kung unsa tong kailangan nila i-adjust, and only when they can pass the standard, saka ta mo proceed, no, sa katong agreement on the turnover. But we're looking at 2025 na mas daghan patag subdivisions na makater. Total naman, if dili po nato sila ma-absorb asa through turnover, kung asa maka house-to-house ta nga connection, naama po tay option na ginatawag na central meter. So in the central meter system, we will only have one service connection for the entire subdivision, but dili na kami ang mag-provide sa house-to-house na level of service. Ma-retain siya ni developer, or kung nagkwaon si developer na external, no, na mo-manage, na third party na mo-manage and mo-operate sa ilahang patubig. It's just that the source is coming from DCWD. So nanay, pwede na nga option, labaw na kung gusto nila na ma-expedite. Kinsa ba ang magbuot, ma'am, sa turnover? Ang si homeowner, ang homeowners association, or si developer? Case-to-case basis. Kaya naatay mga developers at the onset na nagyan sila intent to turn over. So, prior to the occupancy, so si developer, giluhok na yun niya nga si water district ang water provider, either through central meter system or katong house-to-house. Napatay cases na due to the unanimous, no, request sa mga homeowners, because through sa developer, then mo proceed sa kaning katong request for turnover to DCWD. So, na po'y cases na pag if na turnover na ang subdivision to the homeowners, pwede si homeowners na ang mo-decide for the turnover. Last question, ma'am. Sunod ang sunog na to diri sa Davao City, no? So, as lang to, ma'am, kumusta ang capacity sa to mga fire hydrants, ma'am, nga ginagamit karon sa to ang Kabemborehan? Yes, we have a joint task force kung asa ang oversight is the city government of Davao to ensure, no, ang kaning efficiency sa ato ang mga fire hydrants. So this is the task force includes ang kaning the city government offices as well as the Bureau of Fire Protection. Naapod dara, no, ang ato ang DRR. So with respect to the efficiency of our fire hydrants, we would like to report that we regularly conduct maintenance and repair if needed sa tanan natong mga fire hydrants to ensure ang ilahang readiness in times of kaning disaster response. And then another assurance po ni Water District that there is enough supply to support the firefighting activities, no, sa ato ang mga bombero, may it be the BFP, the 911, or even ang ato ang mga fire volunteers. And in fact, we have maintained, no, an open channel with these entities para kung naa sila yung mga concerns on our fire hydrants or other matters pertaining to disaster response, pwede nila ma-coordinate dayon so that we can provide the immediate assistance. Okay, thank you, ma'am.
Mike, then Argil, and then Francis. Good morning to Ma'am Hazel. Ma'am, katong wala akong nakapalo up man goal, katong nakita bitaw nga nalumos sa may Katalunan na identify na ba to? Wala pa siya ma-identify, sir. Dili pa siya identified, sir. Wala pa family nga nagpatinaw anyone na gusto mo ila kung kinsa. Kahapon, sir, wala pa. Pero mga yung update karon sir, kay sa station. Kung unsa na update, kung identified na ba siya, kung nada ba yung family nga ning claim. Ma'am, second question. Right after sa discussion na dahapon with ni Sir Marantan o kay Ramil, unsay plano sa DCPO? Yes, sir. Davao City Police Officer, no, especially Sir Marantan, sir, nga suko yun siya, sir, no, after makita niya sa social media, nga ging ato ang traffic enforcer. So, mga ito, nagtawag siya sa Traffic Enforcement Unit Head ni Police Major Mendoza to conduct investigation to identify and locate the driver sa sedan. So, mga ito na sir, as per information na ang driver mismo ang ni volunteer surrender, sir, no, para ma-explain sa iyang side, pero ang atuang katawan, sir, dili ko to sa iyang explanation ng tungod sa iyang sakit gumikan sa atong nakita sa social media. Mo nang atuang Davao City Police Office, ang atuang City Director nag-instruct sa atuang Traffic Enforcement Unit, sir, nga filean gid siya og kaso sa kaso ng reckless driving, reckless imprudence resulting in physical injury, and so with the sir, disobedience of personal authority or pagdasukol sa ato ang city team, sir. So, na separate cases nga i-file sa DCPO case, i-file ni city team o lahi-lahi ang kaso nga ipasaka mo? No, sir, sa PNP na, ang PNP mo ang file og case. Ang city team o ang personnel mo ato sa ato ang PNP para ma-file ang case. And then with the LTO, sir, na sa sariling investigation nga i-conduct against driver, siguro hopefully revocation sa iyang driver's license, sir. Okay, thank you. Kay Ma'am JC. Ma'am, this year, unsay, aside sa extended ng katong installment basis nato, unsay mga new project sa DCWD, especially katong mga wala pa gyud na serbisyuhan sa water district, sa mga areas like far-flung areas sa Davao 3rd District and 2nd District, Davao City. Yes. Because we just operated the bulk water last year. So, ongoing paghihapon ang ato ang operational adjustments to maximize the benefit, no, sa kaning ato ang available water supply. Complemented with our mga mainline expansion and improvement projects, we're eyeing to serve more areas in Davao City. Ang una gyud nato i-maximize isang ato ang bulk water supply. Karon gani we're already consuming around the 300 MLD or 300,000 cubic meters per day na contracted volume. And with the surplus water sa ato ang mga groundwater sources na almost the same volume po sa ato ang surface water source. Ang atuang concentration karon is ma-expedite ang katong mga pagladlad og mga bag-o na linya to reach more areas in Davao City. So naatay mga pipila ka mga pipeline projects for implementation. In fact, nagsugod ta karong tuiga no with 14 major pipeline projects. Napatay ongoing karon ang mga naka-detailed engineering design and also mga pre-procurement activities na ginabuhat nato including itong mga pag-secure sa mga right-of-way. So the direction is, if you remember, hugot gihapon no gikan sa ato ang water rate adjustment, we're only serving around 117 barangays out of the 182. So with the bulk water and the production wells that we have right now, kay daghan man ta og tubig, we're eyeing to expand to as many as 100, na-reach na to ang 140 ka barangay. So mo na ang direction sa ato ang mga expansion activities. Yes. Thank you po. Last na lang question, no? Lauman this year, daghan og mga infra projects sa DPWH, knowing na dako kayo pondo gibutang sa ilaha.
unsa ato ang coordination with them, especially posibleng maapektuhan na po ang ato ang mga linya sa tubig with their infra projects. Yes, in place naman gid na ang ato ang coordination with DPWH. In fact, prior to the implementation of any of their projects, may it be drainage ba na or improvement sa mga dalan, their contractors are instructed to coordinate with DCWD to secure the as-built plans para foresee na nila kung asa tong mga high-risk areas during their excavation. And on our end, especially if identified na mo nga naadad to nakaladlad ang ato ang mga major pipelines, meaning kung kana ang ma-damage, medyo widespread ang maapektuhan sa ato ang water service, naapod on standby na daan ang ato ang field personnel, either to guide them during the excavation, and kung naa may damage, makarespond yun ta. Okay, thank you, ma'am. Kay ma'am, last na lang, okay. Sige, kay ma'am. Mag-ask ko, ma'am ba? Naman ko, samahan mo consultation lang siya. Naman ko na ito sa muang babae nga nabuntisan daw o sundalo. Di na ko i-mention yung pangalan. Under sa itong EOR. Karon, dili sila kasal. Nakuhaan siya because of stress, kaya dili na mo communicate. Tapos, explain mo sa iya nga wala yung kay habol na legal nga habol tungod kay dili man sila kasal. Pag inana ba nga mga kaso, pwede mo intervene madulog ba na siya na kami ba sa media pwede ba mo ask og help para lang ma-comfort katong iyang depression nga just for a communication coming from that sundalo. Sir, pwede tang makipag-ana na sir kung asa siyang unit, and then pwede siyang istoryahon, sir. Pwede naman, sir, kausapin siya. Pwede ra sa itulog sa inyo habis. Oo, yes, sir. Dili sila para i-trace na nga to kung asa siya na unit. Okay. Sige. Sirala niya na niya, sir. Nasa mong area, sir, sa ano? Oo, ma'am. Ipa-tulfo niya, unya human, kuhan man kumrag, di mo sila kasal, unya, wala po siya ibibi, nakuhaan na po siya, asa usay habol niya ba? Masig madala rin na nag-istorya, sir. O, gani. Pero pwede mo reject para pwede naman, sir, sila. Pwede naman. Di mo gud mo communicate ang sundalo. Pwede naman, sir. Okay, DLPC, sir. Unsay mga maayong proyekto karon sa DLPC for this year nga makapa-excite sa ato mga konsumante? Siguro, sir, naatay matiwas na katong portion sa katong underground recaving project nato kaning sa Ramon Magsaysay Avenue. Kasi portion din na natay mga magsugod na siguro taog ka ng removal, no? But as to the details, wala po di pa ko makahatag, but probably the next natong session or press con, we can provide na mo pilan may amo ang kanang tawagan niya mo ang completion date din na sa underground cabling project nato din na sa Ramon Magsaysay Avenue. Balik-balik yung mga pag-utan na pila pagkapuste ang naapat sa mga tumaas-tasada. Kana sir, kung naagid may mga concern, you can directly coordinate with us, send lang sa MUA kung unsa na siya o asa na siya ng mga lugar. But we are closely coordinating with DPWH on this, and mga priority areas po na unahon na tanggal. Next question, Arjil. Sir, sumayan na lang ako. Sa Coastal Road, sir, kumusta ang mga linya diyan sa kuryente, labi na sa mga suga, sir? Nana ba'y development sa coordination with the city government or DPWH, sir? Actually, nag-coordinate regularly sa mga city government, but you're talking about the street lights, no? Street lights dili under sa MUA, but we only provide electricity. Di na needed na masugaan ang street lights. So, ang maintenance di po under sa MUA. But lately, if you notice na ay gibutang ang city government of Davao na mga solar street lights, we were able to assist them pag-install itong solar street lights na gibutang install sa city government of Davao. Again, we only supply kuryente sa area, and ang maintenance o maintenance sa pag-manage magud sa mga solar street lights din na dili under sa MUA. Pero nasupplyan na sa tanan, sir? Yes, na supply ng kuryente, energize na lang siya. Ang kato lang, ang maintenance mo dili mo siga, dili to under sa MUA. Thank you, sir. Kay Ma'am JC, Ma'am, karong ulan-ulan, saan ito pagsiguro ang quality sa water sa Davao City na mainom yabol siya from the top? Kung natay previously, Ma'am, incident nga, di baha ang matinapangi, tapos tawadaan sila supply sa water, Ma'am. Pausa na ito ni ma-prevent ang ani, labi na karon nga ulan-ulan ang panahon.
Yes. I'm gonna start with Pangi. What happened in Pangi Manggod was the reason why nawadaan sila og supply. It was an effect of the paghugno sa tulay. Apil na nagkasabay manggod dito ang ato ang pipe bridge crossing, and that pipe bridge crossing was serving a portion of Pangi area. So in these cases, on the part of DCWD, we make sure that the fittings are available para kung naamay mga damage, we can respond right away. And we would really like to thank the City DRR for immediately coordinating the incident to us. It was reported at around 8 a.m. Kay mo po itong time, pwede na po siya maatuan, nakamobilize na, and by 12 noon, na-restore na to dayon ang kaning water supply. So, marami po tayo mga preemptive, katumanggod proactive responses to siya. On our end, na po tayo mga preemptive measures, naka-identify na tanan ang mga critical points sa ato ang distribution network. Especially ni mga pipe bridge crossing na gina-foresee nato na kumusaka ang tubig, naidinala ng mga debris, like what happened in Bangkerohan, chances are pwede siya madamage. So all of these pipe bridge crossing, either na-realign na nato or gipasaka na nato ang iyahang height para dili siya maabtan. And during naatay mga pagbaha, and even paglinog, naka-heightened alert po na ang ato ang mga field personnel. Dili man ta maka-immediately adto dayon sa area pag kusog taas pa ang tubig sa baha. But once muhupa na and pwede na masudlan, automatic nagakandak ta og massive foot patrol in areas affected sa flooding to check all of the pipelines para kung may mga leaking atua dayong ma-repair, and katong mga nabahaan makabalik sa balay, makagamit dayon sila og water supply. On top atong ato ang water relief assistance sa mga evacuation centers. With regards naman sa kaning ato ang water quality, because karon nabati na nato tong sa gunson na pag-ulan, we want to assure the general public that the agreement that we have with Apo Agua with respect to quality assurance is in accordance to the Philippine National Standards for Drinking Water, which is the benchmark for water safety in the country. So meaning, regardless of the weather conditions, mahuwaw ba na or kaning sagunson ang kaning atuang pag-ulan, we follow that standard. And if it is not in accordance with the standard, dili na to dawato ang tubig. Mo nang na ay mga instances like in pagmusaka ang turbidity, na shut off na ginabuhat on their end. But we would also like to assure the general public if such incident happens, because of the surplus water that we have, kaning groundwater na to nga ginatawag matapatan niya ang volume sa tubig na ginasupply ni Apo Agua. Even if na ay shut off, padayon gihapon ang ato ang water supply, and there will be no distinct difference sa water quality because ma-provide gihapon nato ang pangailangan sa tao. Thank you, ma'am. Kaya Hazel, di ba, laras ni. Ma'am, update sa itong election gan ba na nabatay mga napailagaso na ating edakpan yung mga nagdala o mga deadly weapons, ma'am? Yes, sir. Based sa itong monitoring, sir, sa 19 police station nga nagakandak o kumbaga checkpoints and gun ban, wala pa tayo na-confiscate nga firearms, sir, and other deadly weapons as of this time from 12:01 sa January 12 hangtod karong oras, sir. Thank you, ma'am. Kay Ma'am Salvacion, ma'am, nari mga hungihong karon nga because of sa type of governance nga naata, or namalig na daw po ang kining mga NPA, ma'am, sa mga kabutiran o mga masa no nga support. Ma-confirm ba na, ma'am, sa atong sa inyo sa Ismintom po? Sir, kabahin yan, actually, sir, nag-decrease na lang ilang numbers. Ang kamaturan niya na makita na to na nang-influx sa atong surrender. So, kana, sir, murag, ilan na lang po ng, pakalat para, again, gusto na rin pakita na still na naghihapon sila. But then, wala na sila sa again, nag-decrease ang number sa atong mga
NPA supporters and even sir yung number sa atong listed na mga communist NPA terrorists. Ma'am, kumusta ang mga communities nga katong bibiyaan na sa mga NPA o mga masa sa una, ma'am? Para yung bigyan po ng support, nabayan po yung mga monitoring nato dito sa mga areas. Sir, naghapon pa na ay mga conduct of community support programs, no? Sustainment activities nga ginabuhat ang atong kasanduluhan. Actually, sir, ang uban na area, adunay kauban nga mga police, no, in the conduct, the RPSB ang kauban nila in their sustainment operations sa mga barangays. Ma'am, nangangaya si Armando, ma'am, o pinahada o mga surrenderies karon, ma'am, additional. Sige, sir. Tagaan kag last year, mga good sir, we have a total of 610, and then naatay another karon na, I'll just give you the exact number na lang, sir. Ako lang yan. Nakako yung figure din, sir. Sige, ma'am. Francis? Morning, ma'am. Kay Sir Fermin, relate mo ko sir kay topic is sorry. Bahay na tong sa pag-decrease sa signal sa kuryente labi na sa residential sir. Na-explain na ba ito kanina sir? Oo, na-explain na to. But anyway, nag-ubos ta, no? Nag-ubos ta by 0.21 centavos, pagod. Gikan ang rate nato last month, 2024, December 2024, nato sa 9.28, no? Centavos, karon ni-ubos by 8.98, 98, no? 98.94 per kilowatt hour. So, again, no, kung ikaw nag-consume pag 200 kilowatt hour, siguro na ang pag-ubos mo na sa mga around 43 pesos. Possibly pa rin sir nga mo decrease pa in mga we are hoping, no, we are hoping. But again, no, medyo namang volatility ang kaning ang ato ang kuryente. So depende gyud sa price of fuel sa world market or presyo sa kanang ginatawag na no western or wholesale electricity spot market. Na kung asa ta ng mga power suppliers, mga excess na dihan na ginalabay. Again, depende na sa low supply and demand. Kung taas ang demand, definitely dako gyud pud ang presyo sa ato ang kuryente na mapalit. Ako lang po i-explain further na double IT is only a distribution utility. We don't get any kanang income, no, sa kaning tawag nato na generation rate. Sa generation nato, igo lang yung minipalit amo lang ipasa sa mga customer. Pero sir, ang sa status sa mga supply stable po. So far naman, if you check the NGCP and DOE na mga website nila or sa ilang mga ginapagawas na mga announcement, Mindanao has enough power supply. So natin mga surplus po din sa Mindanao. And in fact, there are times nakita po na naghatag ang Mindanao ang nag-provide og supply dito sa Visayas region na kung asa adunay po permanently gaubos, no. But so far as of karon wala mi na-receive na feedback or information na aduna tay supply problema sa supply diri sa Mindanao. Sir, kaning diri sa may flyover, dugay na mo guni nga suliran sa mga motorista, no, kay of course wala pa na transfer ang kaning mga poste sa kuryente sa kaning for possible nga widening no sa kalsada. Unsay status sa sir? Again, so kanang mga any expansion or kanang flyovers or expansion sa DPWH, we're closely coordinating with them. And we're checking on sa mga priority areas po nila na gusto nilang unahon mo. Rest assured ka nang sama, nag-closely coordinate ni sila ha. Then nakita po man mo na may progress po din ilang na yung mga progress na makita nato na yung mga developments yung makita nato din sa ilaha. Patgawlat na po may advice sa ilaha. So, sir, problema kaya po ng road right of way? I don't think, usa na sa mga issue usually, ang road right of way. But again, no, I don't think the reason na yung mga delays may something to do with the kuryente or katong mga poste na mo. But I think napailaing reason ang DPWH na na-delay niya. Sir, nagkaya po ito yung mga na-schedule nga mga power interruptions due to improvement sa linya, poste, pag-transfer sa poste sa kuryente. Sa karon pila na baka percent na nga makonsider ba nato nga karon tiga mahuman na ni og transfer o kaning improve sa to ang linya sa kuryente sa double line? Ang linya sa kuryente manggod na aming mga interruption tinuod sa duha na klase, schedule interruption and schedule power interruption. Mga schedule, these are mga maintenance works nato na ginailisa nato ang mga linya nato kay di nato gustong maputol because of dako ang demand mangod sa lugar. So ginanticipate na nato na sa ginilisa nato daan. So nag-arrange din siya from 2 hours, 1 hour or depende, no, or 3 hours or 5 hours depende sa lisod sa trabaho.
But usually ginabutang nato ni siya mga power interruptions nato evening, midnight, anto na siya kadlawon para di na po nato madisturbo ang mga tao, nakatulog ng mga tao ba. So dili kay nato na siya pulimahon. Ang next nato is kanang mga unscheduled power interruption nato. These are caused by kanan, for example, gabi, no? Gabi o gahapon sa sugad pag-ulan, adunay daghang mga punungan na ng mga tumba, it's beyond our control. So, but rest assured na naami enough personnel na mo tabang mo assist and mo restore sa ato ang mga linya sa kuryente para ma-restore po ito mga power. So, asa na po na ko sa other nga mga electricity cooperative ongoing ay ilaga na ba itong pagpanakop sa kani mga jumper sa kuryente, pagpangawal sa kuryente. There is a double light na patay mga namonitor yan nagyapon nga problema. Yes, tanang utility actually we are closely monitoring that and we are closely coordinating in fact with DCPO pod kay kinahanglan magud ang personal authority pod basta manakuptaan na sa mga kanang mga gitawag nato na pag nangawat og kuryente. So far wala man kay problema no na natin mga pipila madakpan. But we really appreciate po kung ato mga customers or minaw sa to karon kung namin nakita na tanaw na to nag-illegal na nagtap sa tong kuryente, let us know kung ano siya, dili man isa ka nang i-announce mo si Juan de la Cruz ang report sa mo, but definitely confidential na siya, tanaw na to kung tinuod man ato na siya iko lang attention and ipakorek sa iya hatong problema. Kung napakmatudan po nangawat yun na siya, mag-file kita case against sa iya kaya di naman pagpangawat sa mo, pagpangawat mo na sa buok customer po, no? Kaya naman tayo natawag na mga system stores, part man na siya din, ha? So, muna siyang importante na makontrol po na nato na siya para di magtaasa ka ito ang magitaw na system store. Last year na napailan. Last year na napailan og case. Naay mga nga napailan but mostly nagsettle na sila. Kung nagbayad na sila. Kaya na may mga recovery mechanism ana nila. Ma-recover man nato po na siya. Kana mga butang na na. Thank you, sir. Kay Ma'am JC. Ma'am, kumusta nga to ang leaking no sa tubig pila na sa mga problema paghapon until now sa nabay pagsaka, pagubos sa monitoring sa water district po? Yes, in terms of leaks, we're very happy to report that compared to the start of the bulk water distribution, dako na gyud ang na-reduce no sa kaning ato ang number of leaks na ginaatiman on a monthly basis. Kung naaman, katunatong mga under concrete and or sometimes no kung naay mga irregularities sa ato ang water distribution. But they're manageable na level and reduced compared to last year. And we would also like to report that despite the bulk water distribution, this is a collaborative effort no katibukan sa DCWD. We have maintained the non-revenue water at manageable levels. We were expecting manggod with the infusion of the bulk water supply. Kung wala mi gibuhat na mga interventions, it would have ballooned to 50 to 60%. So murag kanong gihatag sa apo agwa, mura ra po 50 to 60% ato maadto sa water losses. But because of the consolidated efforts, dili lang sa leak repairs, including po ang pressure management, detection sa mga illegal connection, napa-reduce na to siya starting at 40% and by around year-end no, naanata sa 32%. So this is a very significant development in water district operation. Liman ka 8% reduction niya. Dako kaayo ang volume sa imuhang patubig. If you compare that to big water utilities in the country, sa water district na lang ta, like Cagayan, Cebu, if you read their mga problems, ang ilang mga NRW level na asa 50% inana kadagko. And compared to Davao nga dako kayong volume sa tubig, na maintain nato to very low level ang ato ang water losses. So and the reason why we're doing that it's because number one, the more water that we save from water losses means the more water gets to the customer. So, meaning, included na siya sa among effort to maximize the benefits of the bulk water supply. So, pasabot gamay na ang
leak repair tubod pasabot gamay ng service water interruption. Yes, mikunhod po yun siya. But we are still in the stage of operational adjustment, sir, ha? Kay kanang bulk water distribution, daghan pag yung mga adjustments sa system, ana. Pero again, compared to last year, lesser na ang ato ang gina-anticipate karong tuiga. Thank you, ma'am. Kay Ma'am Hazel. Morning, ma'am. Yes, sir. Good morning, sir. So far, ma'am, ang naamay na kung event sa shrine, kumusta ang ato ang monitoring sa area tayo sa may shrine hills? Yes, sir. As of 1 a.m. na naato ang SICO dito, sir, no? City explosives ang K9 unit to check sa mga areas para safe and secure ang mga tao nga mo attend dito. And then, hangtod orasa, karong orasa, sir, no? Generally peaceful. Walay mga untoward incidents reported sa Taluma Police Station with regards to the sa hatag usilidad sa katawan nga nakakaroon dito. And estimated crowds are as of this time, mga 3,000, sir. Posible pa mo daghan na ang tama pag during sa afternoon, no? Kay wala na ulan. O sa ang tawag ko na yun? Yes, sir. Na-observe po na nato karon, sir, no? Gumikan sa weather nato karon nga ulan-ulan, dili siya pareha last year ang gidaghanon sa tao. Pero expected na nato, sir, nga mas mudaghan pa siguro pag wala na ulan or this afternoon. So expected na nato, sir, sa Davao City Police Office. Thank you, ma'am. Kay Ma'am Evangelista. Ma'am, since I think Sunday no nag-start ang election period, of course sa part no sa ato ang AFP, kumusta po na ato ang ato ang collaboration po sa other security agencies no to grabe sa pagpatuman sa itaw dato nga election ganban? Yes, sir. Kabahin nga niyo, ganina akong i-mention na we are fully in support of our COMELEC and the PNP, and even katong Sunday, sir, apilang atong sunduluhan during their send-off ceremony. Kami, again, we are very committed, sir, in ensuring no to a safe and safety elections. So, every battalion, ma'am, nag-akuan dyan? Yes, sir. Natay mga sundalo, sir, na dedicated and atong i-augment sa atong COMELEC and sa atong PNP. Under sa estimate ko, ma'am, wapatay na monitor nga medyo makonsider ito nga hotspot for election or... So far, sir, wala pa tayo declared, sir, na inana ng mga areas. Okay. Thank you, ma'am. Good morning to Sir Fermin. Sir, kamusta po ang ato ang full relocation po under the LTC, especially now with ongoing projects from DPWH, and then last time, we went to the 20th City Council and then nag-report. As of now po, kamusta po ato ang full relocation? WH kung priority areas, including the city government of Davao, kung asa ang prioritize nato na mga dapat i-transfer. So, kung na may mga concerns na uban, all you need to do is to report to us, then we'll coordinate directly with DPWH if kung necessary po ma-transfer na mo dayon itong mga poste na to. As of now, sir, pila naka-poll sa itong na-relocate? Actually, so sorry, but I don't have the figures right now, but I can give you, maybe this afternoon, no, I'll get the figures and send to you. For priority areas, sir, asa na mga priority areas? Usually, ma'am, ang ilaha is katong mga main thoroughfares na to na affected. Ang list na priority. Actually, may ihat na naman po ni ma'am kung sa main thoroughfares, but karon man kasagaran ani sa initial na ko na nakuha no na mga the report that naata sa mga far-flung communities mo nila sa Pakabato, Malabog area na napa sa tunga sa dalan. Sir, another topic po. Last, I think December yata to sa Katehan, nag-ingon ng DOST na ang amount of power for the Mindanao is 3 years na lang daw. Kamusta po? Unsa ang preparations ni DLPC for this one po? Kami naman, ma'am, no, nagabase mo we're closely coordinating with DOE and the mga NDCP on this. But we've heard about it, and sa on our part, we usually naamgot tayo mga ginatawag na bilateral contracts. So, nang kontrata gutadaan ahead of time sa mga suppliers nato din. Mo nang sa ato amang usa lang ng katong i-mention ako ganina WESM na ginakuhaan nato. But ang WESM mangod yun dito bilateral contracts mangod. Nanatay mga initial kontrata ana niya. But I guess kanang on our preparation, but for the case na kanang mga nabay mga investments din sa power sorry di kita makatubagana mas maayo di yatang tubagon pangutanon na. Thank you, sir. So, Ma'am JC, last time po, way back in November,
nag-raise of concern ang DCWD with regards to water meter theft for the holiday season. Karon na, humana na ato ang holiday season. Was there an increase of water meter theft on our end po? Actually, not so much on the increase, but we're anticipating a spike this month. Seasonal man gud ng mga water meter theft cases na identify na siya ni Water District. Usually ka ng mga financially lean months, no, gikan ta og bagong Pasko, Rodhuro, Tubas-Hubas. Anticipated na to na magsugod na po na sila. Another season is kanang padulungay mahuman ng eskwela, ting enroll, pagdulungay po dong Pasko. So right now, ongoing ang ato ang paghangyo no sa mga barangays and mga homeowners association actually to increase their vigilance at a community level. If ever makakita sila og mga unscrupulous individuals na kaduda-duda ang mga activities, especially dito sa mga water meter clusters. Kay mo na ang ilahang modus karon, laraso na nila per cluster, dili na sila katong individual. Please report to DCWD or to the police right away para atua dayon siyang maaksyonan. Secondly, we're also reminding the customers na kung pwede ilahang i-secure ang ilahang water meters. For advice, pwede nila i-consult no ang ato ang buhatan. And lastly, we're already including in our activities, in our strategies, ang mga junk shops. So we're conducting our own entrapment no operation. Para ma-identify kung kinsa ni mga junk shops ang nagadawat ug mga kinawat na mga metrohan or mga appurtenances no sa relating to water connection. Because on our end, we believe na kung walay mo palit, wala po'y mangawat, kay wala sila'y mabaligyaan. So we're also coordinating with the junk shops, either katong mga naay legit na operation and even tong wala, basta identified sila sa community level no na nag-engage o gingon ana na business. We will also partner with them. And throughout all this no, we will also be increasing our campaigns para mas daghan sa ato ang mga customers na nakabalo. Last year actually we're very fortunate that our campaign has led to the apprehension and actually last December no na ano gyud siya guilty verdict. Aside sa nangawat siya sa metrohan, nag-post po siya as a DCWD employee. So duha ka kaso ang ato ang gi-file sa iyaha and ang tong duha ka kaso both guilty siya. And the one of the major reason nga nung nadakpan siya was because of the community vigilance. Ang mismong customer no ang nakamatikod sa iyaha. Gipangutana siya, nagutingkay siya sa metro, ingon siya na aday repair. Wala gipangayuan og ID, wala ka produce. So automatic no iyahang gihold and then nangayo siya og assistance sa police. So this level of vigilance is very important in reducing these incidences. So kung naamoy, bisan duda lang, report to us right away kay we can validate manggod kung legit ang trabaho o dili. For the number data po sa ato ang water theft since katong November till now na po may data on that. That I have to consolidate with our commercial services department. Thank you po. To Ma'am Hazel. Ma'am Hazel, I don't know if you can this question. We nagsunog dito sa ilang last time. Sa tong coordination ba with BFP, were there any foul play na nahita po ato ma'am? With regards sa sunog kagahapon ma'am sa area sa Bunawan na napatay coordination ana ma'am and then ongoing pa ang investigation sa atong Bureau of Fire Protection ma'am in coordination with the Davao City Police Office. And so far with the ma'am result, mga pa ko result sa ma'am do sa ato ang station kung naanabay na hatag sa ila ang Bureau of Fire Protection para ma-aware po ba balo po nato ang publiko kung unsa ba na by foul play or aksidente lang yun. Thank you po. Thank you, Ms. Regine. Okay, kay ma'am, kay Major Salvacion. Last Friday, tama ba Friday ma'am no? Nagkaroon kayo ng coordination meeting no with AP Comelec, tama? Friday ba to?
naabay na identify ma'am na areas of concern? Again, ma'am, Hotspots? as to areas of concern or hotspot, wala pa identified, ma'am. Next, ma'am, i-update na ako if na, ma'am. So, wala pa identified? What do you mean wala pa identified, ma'am? Pero gina-consider? Most especially, ma'am, yung katong-atong mga focused barangays or areas, ma'am. Again, ipahugta na to ang seguridad niya na kauban sa atong kapulisan. Kasi lalo na mga election-related reports, no? Then again, daling sa PNP or asa man siya gikan na report, kauban niya na atong kasundaluhan. Sa pagpaygayon sa security. Thank you, ma'am. Kay Captain Caballero. Anong sa Captain Caballero eh? Ma'am, natin ang accommodation, ma'am, sa Davao City? Yes, ma'am, ang ato ang Davao City Police Office, ma'am, no, ato acting City Director Police Colonel Hansel Marantan, ma'am, naagin na sa instruction sa ato ang mga intel officers to conduct proactive measures, ma'am, especially sa mga areas nga na ay medyo, ma'am, sabog-sabog, especially sa mga ma'am, reported before, but so far, ma'am, as of this time, wala pa tayo, ma'am, nga kailangan o kanang ibutang nato siya as areas of concern. Wala po yung mga na-consider na area, ma'am. As of this time, ma'am, wala pa, ma'am, from intel officers, wala pa sila naghahatag o kanang barangay kung kailangan ba siya o kanang presensya yun sa ato ang kapulisan o hugot na seguridad sa ato ang kapulisan. And hopefully, ma'am, wala yun, ma'am, no? Kaya ato ang Davao City, ma'am, wala man yun tayong mga records diri nga samong during election. And mo po na mo ang ginaampo po karon nga election for the national local election nga successful gihapon ang mga mahuman and then walay mga untoward incidents nga ma-report sa atong mga stations, ma'am. Okay, thank you, ma'am. Kay Sir Fermin, balikan ako, Sir Fermin. Sir, with the latest or the recent nga mga development din sa area sa Davao del Norte, sir, asa na karon ang DLTC, sir. Extension ko ng DCWD sa ang DLTC, sir, sa extension nato sa services sa DLTC sa Davao del Norte. Actually, ma'am, naa pa mong guna sa Senate karon and wala pa na si finality, no? But again, if given a chance na mo serve with me na definitely whatever nakatong amuang type of service among i-provide din sa Davao City and other areas kung asa nag-operate, definitely it will be the same po. Pero under sa committee level, sir, murag hayag naman kayo, di ba? I think mo nagtapos na yata sa committee level, forward sir. na pagkabalo na mo initiatives na nasa sa Senate and na-create sila og technical working group for that. Then once okay sa ilang report, I think it will be submitted sa plenary nila. Pero so far, no info kami kung unsa ang development ana niya. Pero as to DLTC's part, sir, naanap tayo preparation like mga equipment, unsa bay as mentioned, ma'am, we are ready to serve kung asa may i-require or i-request na mo provide og kanang serbisyo. Thank you, sir. Carlo? As always, I will say my line. Good morning to our honorable and distinguished guest at this juncture. Pangutanon sa nako kang Sir Fermin. Gusto lang nako may balaan kung within the entire 2024 and for this year, nabay na report nga mga nagagamit og jumper sa kuryente in some households or pila na ba ang gihatagan og murag citation or ticket for violation of the power pilferage po? See, I don't have the numbers actually karon, no, but there are mga several cases nakita na mga dakpa namo. Dili lang sa jumper, actually daghan mo classification ana sa kanang ginatawag ng pilferage, no. It could be hilabtan nila metro, giabrihan nila metro, ibalik nila, itanggal nila ang silyo. Na po iban directly gid mo adto sa atuang sa kanato ang linya sa kuryente, but dili kay na siya daghan. Ang uban kasagaran cases namo is that gihilabtan ang metro yun, itanggal ang silyo niya. Ay ubay-ubay, we usually file kanang we usually provide kanang notice of violation sa ila. Then most of them settle sa ilahang mga ginabuhat na dimaw. Okay, pangutanon po na ko kang Police Captain Hazel Rizane Caballero, ang tigpamaba sa Davao City Police Office. I know na murag Lunes pa ni noon na pangutana, pero I want to reiterate the question kung kumusta, generally peaceful ba katong nahitabong National Rally for Peace sa kinatibok ang downtown area nga giorganisa sa Iglesia ni Cristo. Pila na ang total gyud for the exact specific and pila ang deployment gyud sa mga police nga in the strategic areas
nga nakabantay sa ato ang palibot within last Monday po. Yes, Sir Carlos, salamat kayo sa imong pagpangutana, sir, no? Kay nakalimot ko ana og sulti ganina with regards sa assessment nato during the conduct of INC Peace Rally, sir, for 2025. And atong ka-producer, no, sa Davao City Police Office and other security clusters, yun na human siya, sir, nga walay mga untoward incidents reported, so successful siya. Peace yun siya nga rally, sir, no? So walay mga kakulian nga nahitabo during the during the activity. And we have a total of 2,204 PNP personnel from Davao City Police Office, and all in all, sir, appeal ang other security clusters ni abot og 4,674. And napasalamat gid, sir, ang Davao City Police Office, ang atong acting City Director Police Colonel Hansel Emarantan sa kooperasyon sa tanan, sir, especially from the members of the INC and other mga attendees for the Peace Rally. Kay nahuman yun sa, sir, kay tungkol sa kooperasyon sa tanan, nahuman yun siya nga peaceful o ganang walay mga untoward incidents nga report sa atong station sa San Pedro Police Station. Lakit lang tanong actually kay atong na matikdan na pud nato katong yesterday nga nitahan man gud sa CPTMO in regards, pero nabatay ingon natong kumanggaling naay madisobey nga motorista unya mabangga na pud ang any of the traffic enforcement unit in the strategic areas. What are the possible cases nga ilahang mag-atubang kung i-disregard ang mga violations, specifically na barag tinuyuan pod or kung dili man medical emergency basin tinuyuan pod with regards sa nahitabo kagahapon na nitahan ang driver due to the medical emergency kuno nga mao na nagdali na wala siya gipatiket dito sa bahada. Yes, sir, ato i-follow, sir, no, ato ang acting City Director Police Colonel Hansel Emarantan, dili yun siya gusto nga ato ang mga enforcers, law enforcers man siya or traffic enforcer, dili siya gusto nga bastuson, dapat ang tanan na magtuman sa balaod nga ato sa ato ang siyudad sa Davao. And just in case dili sila magpatuo sa ato ang mga enforcers or sa karsada, magatubang sila sa kasong reckless driving and disobedience to person in authority, and napatay mga pangitaon ang kaso, sir, nga ato ang mapasaka against sa mga violators diya sa mga kalsada. Kaya ato mga law enforcers, sir, mga traffic enforcer, dili lalim nga naa ka diya sa kalsada o lan init makita nato sila diha, and then kung naa kay violation imo lang halos banggaan. So dili na siya pwede sa atong acting City Director sa Police Colonel Emarantan. Ulahin na lang akong pangutanan nga to kang Major Salve with regards sa ito ang ongoing election period sa ito ang at pinatubog ang region or kanang within the jurisdiction sa Eastern Mindanao Command. Okay, ani man good siya. What if kanang the strategic plan sa ito ang kasundaluhan sa mga areas na of concern with regards nga namanggoy mga mga candidates, regardless if national or local, nga magbuhat sila o ingon nato ang pakigimamat. However, nga may mga areas nga base na bulabog na pud ang ilahang katuyuan. So unsay ato nga paningkamot pud sa ato ang East Mincom in regards sa pagbantay sa tuwang seguridad in terms of paghatag og hapsel kalinaw sa national local elections. Then again, sir, akong baliko, no, again, ang atong kasundaluhan, sir, is always in support and committed, no, together with our PNP para mapahigayon nato nga peaceful and safe, no, ang atong upcoming election, sir. Okay, thank you so much. Okay, sinapa si Jovet, XFM. Asa si Marvin? Ma'am JC, good morning po. Ako lang itong JC katubitaw ng service connection fee na to. It's 500 pesos sa installment fee. Available ba rin sa tanan? Pwede ba maka-avail ang tanan? Yung sabay mga pwede maka-avail po? Yes, this is open to all applications na ma-classify na to as residential. So, sorry na lang sa daan sa mga commercial, no, na ma-classify nga applications. Applicable po siya if ang recommended size sa imuhang water meter is 1/2 inch. But the residential and 1/2 inch naman, this is ang katong target priority target customers naman ni Water District. And mo po ni ang bulto sa applications na ato ang ginadawat regularly.
And to avail of this, aside ato na mga parameters na dapat nimo ma-satisfy, dapat within the validity period, which is year end of December of 2025, nakasign na ka og kontrata. So you can only do that if approve na tanan documents na imuhang gi-submit and including po tong abang na imuhang gi-plastag. When nag-start ang application for this Ma'am JC? Yes, actually the first offer started in March 2024 and then nahuman siya last December 31, 2024. So kaning renewal sa ato ang offer, nagsugod ni siya January 8, 2024 hangtod po December 31 at 2025. January 8, 2025 until December 31, 2025. We have data po sa reviews nato na mga applications and target nato na applications this year. Yes, for this year, we're eyeing around 15 to 18,000 new service connections. So this is almost triple na sa katong annual nato na target before the bulk water distribution. And just so you know the impact of the program and also the additional water, of course, ang atong target last 2024 was around 15,000 lang. Doble na ni sa atong usual na absorption rate. But with the offer and the additional water, that 15,000 target na hit na to by August 2024 pa lang. So we're seeing around 15 to 20,000 new additional connections last year. Okay, thank you so much, Ms. Yvette. Apa ba tayo mga pangutana? Wala na? Okay, since wala na tayo mga pangutana, kompleto na ba ang iyong mga information? Ma'am JC, kompleto na itong mga info, ma'am, no? Okay. Dati bagong assistant commander, ma'am, Major Salva, yes, ma'am, no? Asa na diya ito, ano, ma'am? Ano nag-change tag? Oo. Okay. O, kasi nag-fourth ID siya, no? Okay. Sige, anyways. Ma'am Hazel, unsa pa atong papangandaman, ma'am? Napabatay mga after aning kining Valentine's Day, manganda po biyatan na. Advance po dahil na pala isa kabulan. Tama, isa kabulan, na pala isa kabulan. Yes, ma'am, after lang ako, ma'am. Ako lang ako sa ma'am, no? With regards sa spreading sa fake news. Ang iyo lang na mo, ma'am, from Davao City Police Office nga, stop na nato ang kanang mga fake news yung atong ipang forward sa uban pa. Kaya maka-apekto ni sa ato ang peace and order situation diri sa ato sa Davao, no? Ang ato ang top priority, ma'am, sa Davao City Police Office is ang seguridad yun sa tanan and hopefully ang tanan ta mag-involve, ma'am, para ma-maintain nato ang ato ang kahapsay ug kalinaw diri sa ato ang syudad sa Davao. Magtinabangay ta para sa pagprotekta sa ato ang syudad. Gumikan kay na ata diri nagpuyog kauban ng ato ang tagsa-tagsa ka pamilya. Thank you so much, Captain Hazel Caballero, ma'am. Okay, since wala tayong mga pangutana, mag-party siya sa ato ang mga guests. Sir Formin, sa imuhang panapo, sir. Usab, ma'am, daghang salamat kung imbita sa kuha. Always welcome kayo kung mag-imbita ka balik sa kuha. Sunod sa okay lagi ako, ma'am. Basta naroon may balita, ma'am. Welcome kayo sa mua. And again, salamat sa pag-imbita. Thank you so much, Sir Formin. And Ma'am JC, maraming salamat po as always. Thank you, Ma'am Ruth, and thank you sa AFP Press Corps, no, for always assisting DCWD. Welcome to the late. Oy, Joel, welcome daw. Oy, Joel, welcome daw. Welcome daw. Late. Ma'am Hazel, thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Maraming salamat. Nakatawa. Yes, ma'am. Nagkatawa ko. Kabalo si Ma'am JC ba? Welcome to the late. Nakatakin pa si Sir. Late. Daghang kay salamat, ma'am, in behalf of our acting city director, Police Colonel Ansel Emarantan. Daghang kay salamat sa media sa pagtabang sa inform sa ato ang publiko kung sa peace and order situation sa ato ang syudad sa Davao, ma'am. Thank you po. Thank you, ma'am. And of course, grabe ka bakasyon si Ma'am ano ba? Nabisi gamay. Ma'am, Major Salvacion, Yes, ma'am. thank you, ma'am. Again, ma'am, as a closing statement, in behalf of the Eastern Mindanao Command, ma'am, sa atong Lieutenant General Bergante, mapasalamaton mi again sa Davao atong press corps, ma'am, for always no having us here. Bisag usay wala mi. But then again, we are also very happy, ma'am, no, to share kung ano man yung mga updates sa area sa atong Eastern Mindanao Command. And rest assured, ma'am, mapahibalo mo na mo permi og
nakano na yung atong ismin kong no perform our task and duty to protect and serve our country. Thank you. Thank you, ma'am, and thank you also, ma'am, for providing us the t-shirt, the polo shirt, and very nice, the color and the type. Napay-kulang ato ako. Yes, so, gani, nice ka ito ang t-shirt. Thank you so much. And that ends our Davao Peace and Security Press Corps. Maraming salamat sa The Royal Manday Hotel. Thank you, mabuhay. Richie!